sa atong pamilya. Ug naghisgot man ta og nursing, dunay usa ka doktor dinhi sa Subo nga nakapatandong sa balatian sa mga Suboanon. Sa iyang pagdetalye, giunsa sila paghasi ni suspended ug outgoing Governor Gwendolyn Garcia. Dihang nilambo na unta pag-ayo ang health services din sa atong probinsya sa Subo tungod sa liderato ni kanhi Gobernador Junjun Davide. Ang hatagan akong credit ining paglambo gyud pag-ayo sa health services atol sa administrasyon ni kanhi Gobernador Junjun Davide. Of course, ang commitment ni Davide para sa health services ug ang liderato ni Dr. Catan, katong iyang provincial health officer. Hain maros Dr. Catan, saludo minimo Dr. Catan. Karon nahibaw nami na-interview man na namo si Dr. Catan. Pero wa jud ko kahibaw sa kinatibuan detalye. Hatun nakabasa ko ining artikulo sa usa ka doktora ni nga ni detalye gyud unsa na unta kamasaaron ang mga health services atol sa administrasyon ni kanhi Gobernador Junjun Davide, pero pagbalik ni Gwen Garcia sa Kapitolyo iyang gipanangtang ang mga doktor, ang mga nurses ug ang mga healthcare workers ug iyang gipang-outsource ang serbisyo sa atong mga provincial hospitals mo nang gikan unta sa labihang malambuo na kaayo mga serbisyo, daghan na kay ta og mga capabilities nga na-develop para sa atong mga provincial o district hospital sa Subo, namingaw ang atong mga ospital. Kay gihasi ni outgoing o suspended Governor Gwendolyn Garcia. So na ining rason nganong atong hangpon kining pasalig sa incoming governor, sa atong governor-elect nga si Pambari 4 nga iyang palabuon ang health services din sa ato sa Subo, hinaut iyang tilud-on kanang maong pasalig. Kining doktora nga himo ining artikulo og didetalye giunsa paghasi ni Garcia ang mga healthcare workers sa pagbalik gini sa Kapitolyo in 2019. Mao si Sai Pacania Villanueva. Presumably si Dr. Sai Pacania Villanueva kini. Matud niya niadtong Agosto 2019, medical specialist siya sa Karkar Provincial Hospital. Ikatulong buwan na to sa pag-asumer ni Gwen Garcia kay napili man siya atong tuiga pagka-gobernador. Mayo atong tuiga. So pagka-Agosto, diha na yung mga huhungihong nga parang tangon sila ni Gwen Garcia. Giingnan na siya, gipasidaan sila na revenge is coming. Manimaos kuno si Garcia, ni Davide, ni Magpale, o sa mga opisyal sa probinsya. So, ang iyang gibawsa ng mga healthcare workers. Kaya mo man ito'y, in fact, mo ito'y centerpiece sa administrasyon ni Davide, ang iyang pagpalambo sa health services. Yung di kadawat si Gwen Garcia, na bilib kay mga Subuanon sa health services ni Davide, iyang gipanangtang ang mga doktor o ang mga nurses. Wa siya ka-realize nga ang mga Subuanon man ni suffer sa iyang pagpanimaos nila Davide o ni Magpale. Moto nga, gikuyawan na sila pag-ayo, kay gipanghulga man sila nga manangtang yun si Gwen Garcia sa mga doktor o mga nurses, kay gihulagway ni Garcia, nadaghan kuno kay mga doktor o mga nurses sa mga provincial hospitals. Overstaffed kuno ang mga provincial hospitals atol sa administrasyon ni kanhi Gobernador Junjun Davide. So ingon si Dr. Sai Pacania Villanueva, aron paghatag sa mga Subuanon og ideya unsay dagway sa mga ospital tinud bang overstaffed atol sa administrasyon ni Davide, mao ni ang porma sa ilang mga ospital. Sa iya kuno specialty internal medicine IM man siya, mao ni ang staff sa mga ospital. Duha ka medical officers sa emergency room. Duha ka medical specialists na mo'y moduma sa mga wards, na mo'y nahimutangan sa mga pasyente. Usa ka medical specialist para sa ICU o interdepartmental referrals. Mao ba na overstaffed? Duha ra ka doktor sa ER, duha ra ka doktor sa wards, unya usa ra ka medical specialist sa ICU para sa mga kasong i-refer sa nakalilaing mga departamento. Ingon si Dr. Sai Pacania Villanueva, makugang tayo mo naghisgot kog ICU. Ingon siya, tinuod, doon ay ICU ang mga provincial hospitals atol sa administrasyon ni kanhi Gobernador Junjun Davide. O ang mga ICU,
Doon ay competent critical care nurses. Kaya kanang mga nurses sa ICU, kinahanglan special training. Tungkol sa critical ang mga kasong maabot diha sa intensive care unit. Doon na sila functioning nga peritoneal dialysis unit aron pagserbisyo sa mga Subuanon nga di na kinahanglan mo biyahe padung sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu City para sa ilang dinalian nga medikal nga mga panginahanglan. So maka-perform na sila og hemodialysis sa tanang provincial hospital sa Subo panahon ni Davide. Usa sa mga visions sa administrasyon ni Davide uban sa liderato ni Dr. Catan niadtong higayuna og gibutang dito sa tanan nila mga bulletin boards dito sa mga provincial hospital sa Karkar, sa Danau, sa Balamban, o sa mga pambahin sa probinsya sa Subo, sa Bugo, o mga pambahin sa probinsya sa Subo. Ang ilang vision mauni, to lessen up to 90% of the referrals to Vicente Soto Memorial Medical Center. Nga maminusan up to 90% ang mga pasyente nga ilang ipasa ngadto sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Sa ato ang vision mao nga 9 of 10 cases, siyam sa kada 10 ka pasyente maatiman na nila sa mga provincial hospitals. Ang labing kritikal na lang yun nga usa ka pasyente mo ilang ipada sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Kanindot unta sa vision ko na tinuod pa. Pero naabdan man ni Gobernador, ni outgoing o suspended Governor Gwendolyn Garcia na bunlilaso ang tanan. So, matod ni Dr. Villanueva, hasta ang mga stroke patients, di na nila i-refer sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Makaatiman na sila o mga stroke patients. Niadtong higayuna sa panahon ni Davide. Makawi na sila sa ventilator, maka-extubate na sila. Hilabi ang ilngiga na capability sa atong mga provincial hospitals niadtong higayuna. Pila ka buwan sa wa pa moasumer si Garcia sa iyang pwesto, nagmeeting sila dito sa Kapitolyo, mato ni Dr. Villanueva. Gipahibaw sila na magtukod na si former Governor Junjun Davide o si Dr. Catan og residency program para sa 4 ka specialties nga gi-offer na sa mga provincial hospitals. Apil na ang OB gynecology para ni sa mga nakay. Apil ang IM, internal medicine, apil ang pediatrics ug ang surgery. Ug 4 ni ka mga major medical services nga ma-offer sa dagko nga mga ospital ug takos na ang mga provincial hospitals nga mohimo ini. So residency program meaning ang mga doktor adto na mag-train dito. Maka-produce na sila og mga espesyalista ining 4 ka mga medical discipline. Ang mga trainees i-rotate sa tanang mga provincial hospital sa Subo, ya inigraduar nila, mo serbisyo sila sa Cebuano community. Dili sila manggawas dayon, ubos sa kondisyon silang training, mobalik sila serbisyo sa mga Subuano nga mga pasyente. Isip mga full-fledged specialist na. Nahingpit naman ilang training. Nilngiga. Ini mo plano ni kanhi Gobernador Junjun Davide. Karon busy Gobernador Junjun Davide. So sila unta mo training core, sila unang batch sa Buduma ining residency program sa mga provincial hospitals. Sila untay mohimo og training manual kahaom guys mga sitwasyon sa nagkalilain nga mga bahin dinhi sa probinsya sa Subo. Ya sila ni mo apply para sa accreditation. Ma-accredited na unya ang mga provincial hospitals ang ilang mga residency trainings. Perting ni level up na gyud unta ang mga ospital sa probinsya sa Subo. The boys being born was probably the 2 most transformational. Hangtod, pagbalik ni Gwen Garcia, nabulilyaso ang tanan. Usano ka Domingo anang atong Agosto, gibutang na ang lista. Gitawag nilang Thanos list. Listahan ni Thanos. Gilista na dito ang tanang doktor, tanang nurses, tanang janitor, tanang record staff, tanang aides nga gitaktak ni Garcia. Guol kuno kay sila adto. Pila ka adlaw suwa pa to listahan na butang, nagsige na sila guna-una asa man may manrabaho, asa may mamangita og trabaho. Yung sa may ilang sa
ni Governor Garcia nga ang iyang gikalagutan si Junjun Davide na si Agnes Mupali, nganong sila mga doktor o mga nurses o mga trabahante sa mga provincial hospitals ang gipahimungtan. Tungod to kay suya kay Garcia nga lipay kay mga Subuanon sa pag-prioritize ni Davide sa health services. So siya kasuko ni Davide o ni Magpali, ang health services mo iyang gipahimungtan. O iyang gipromote pag-ayo ang pasigarbo sa Subo o suroy-suroy Subo. Nilad. O hantod karon iyan ang gisusinihan. Hantod karon iyang gipasagdan ang ato mga health services. Mabitaw nadani pag-ayo mga Subuanon pagsaad ni Governor-elect Pambari 4 ngayong palambuon ang mga health services nga iyang napasagdan ni Governor Garcia. So, pagkawa nila, pagtangtang na nila, nagmingaw ang mga ospital. Ang mga pasyente kuno intaw nang hilak. Kinsa na yung matima nila. Balik na si Sila Greffer ngadto sa Vicente Soto Memorial Medical Center. So, giseraduan ang ilang ICU, giseraduan ang peritoneal dialysis, giseraduan ang mga private rooms, giseraduan ang mga wards alay abli, o ang mga emergency rooms. Hilabihan ka busy. So palihog outgoing o suspended Governor Gwendolyn Garcia pamalandungi ni. Ngano nakaako man ka? Sukad 2019 pag bangkaruta sa mga health services sa atong mga provincial hospitals. Sa ato pa siniging unom ka tuig, imong gihikawan ang mga Subuanon sa mga medical services na mahimo na ginuntay nilang ma-avail. Kung wa pa nimo hasia ang mga provincial hospitals. Naunsa man itawong ka? Imong gipalabi ang panimaus kaysa medical services, basic medical services na makuha na unta sa mga Subuanon kung imo pang gipadayon ang pag-prioritize ni kanhi Gobernador Junjun Davide sa health services. Paningla nato ako muuyon ko sa awhag. Undango na ng actually, giauhag na ang mga dumadapig ni Governor-elect Pambari 4, undangan na ang mga bugal-bugal. Batok ni Gwen Garcia. Humanang mga eleksyon, undangan na ng pagtawag niya guwak-guwak, undangan na ng pagtawag niya tiguang, undangan na ng tanang bugal-bugal. Dili maayo ang bugal-bugal. Pero, di nato undangon ang pagpaningil sa iya mga atraso. Di na nato siya tawagon og guwak-guwak, pero di nato siya hunungan sa paningil o pagpasabot, nganong nakaako man ka. Pagputol ining basic medical services, gamay nakaunta kayong pagsugod, gipalambo na nilang kanhi Gobernador Junjun Davide, kanhi Vice Gobernador Agnes Magpali, o ni Dr. Rene Catan. So may nasuod sa imong bakukang. Nganong ang mga kabus mga pasyente sa probinsya Subo ang imong gipahimungtan sa imong pamulitika. And for the past 6 years, ang imong gipalambo, pasigarbo sa Subo, ang imong gastuhan og 200 milyones pesos kapin sa usa lang ka adlaw nga kalihukan, karbiha ang gastuha. Pila naman ka medical equipment ang imong ma-provide ana, pila naman ka tunila ng gapas o microchrome ang imong mahatag ngadto sa atong mga provincial hospitals. Kung doon pa kasing-kasing sa kabus nga mga pasyente. Karbiha sa disservice ni outgoing o suspended Governor Gwen Garcia. Kini medical services pa lang ni ang atong gisgutan. Wa pa ta ka tuki sa ubang aspeto sa mga basic services nga iya sang ipasagdan. Pero daghan na kay nangita, hain naman si suspended o outgoing Governor Gwendolyn Garcia. Doon ay mga huhungihong nga mao ka na, dili na to sublion naman mga huhungihong kaya wa man nato ma-verify. Doon na kayo video ni Katap sa Facebook nga dito siya sa Asturias atong gabi sa eleksyon. Mugot kay Endagway. Amot siya ang gibuhat dito sa Asturias. Ang mas importante nga pangutana, mas importante kaysa pagpangita ni Gwen Garcia, kanusa man siya mo concede? Kanusa man siya mo angkon siyang kapildihan sa eleksyon? Klaro man kay gilubong siya ang kapil 300,000 votes ni Governor-elect Pambari 4. Kanusa man siya mo angkon, mo acknowledge, nagisalikway siya mga Subuanong botante. Ang mas
Ang laing importante pangutan, kanusa man siya mo kanaog gikan siyang pwesto. Kay suspendido na siya por Diyos e por Santo sukad atong Abril 28. So kung mutan-aw ta sa limtong kalendar at tumakit-an tulo ka adlaw na. Human siya napildi sa eleksyon, wa pa siya maangkon siyang kapildihan. Since April 28, pila 17 days na. 17 ka adlaw na human siya nakadawat siyang preventive suspension order gikan sa buhatan sa ombudsman. Ug apan receipt, effective na ang iyang suspenso. Sa ito pa, 17 ka adlaw na unta siya na suspendido. Pero mo insister gihapon siya nga siya gobernador sa probinsya sa Subo. Hinatuwa na siya mamirma diha og mga official documents kay mabulilyaso ang mga transaksyon sa Kapitolyo kung siya gihapoy namirma og mga dokumento. Pero sa pagpirma ni acting Governor Junjun Davide, wa may nag-designate niya. Ang Department of Interior and Local Governments, DILG, wa man mag-apura sa pagpatuman sa suspension order sa buhatan sa ombudsman nga gidefy ni outgoing o suspended Governor Gwendolyn Garcia. Magkadugay outgoing Governor o suspended Governor Gwendolyn Garcia kining imong pagpaugat o pagpapating o pagpabaga diha sa Kapitolyo, magka-us-us og samot ang pagtan-aw sa mga Suboano nimo. Nagpatuog nga bantugan kang leader sa Subo kay nakahimo kang kasaysayan isip labing unang babae nga gobernadora sa Subo kining imong gibuhat nakapauaw ni sa kababayen-an sa Subo. Dili ka representante sa kababayen-an sa Subo sa imong kabingatiba, sa imong kamaghinukdanon, sa imong kamaldita, sa imong kahawd, sa imong kamapahimuslanon o sa imong kapalahubog sa gahom. Hubog kas gahom. Manong hinundahan to wa pa ka mahuwasi. Grabiha ng huboga. Nang hubog sa mga binom, inarong orasa, wala, mag-hangover na ka niya. Taon-taon, mahuwasan ka mo, inom ka og init na sabaw. Pero kining pagkahubugang Gwen Garcia, sa niaging 21 na katuig, siyang pagtungkaw sa nakalilang mga pwestos gobyerno, maybe it will take another 21 years o na siya mahuwasi. O na siya magamatngon nga dili siya mo'y gamhanan, kundi ang katawhang Subuanon. Na dili siya mo'y hawd, dili siya mo'y tag-iya sa Subo, kundi ang mga Subuanon. O nga siya sulugoon lang sa mga Subuanon, kahilas niya pangangkon ng Garcia country at Subo. Grabing hubugas gahom. So nga to sa mga politiko, ayaw jud mong pahubog sa gahom, kay dugay kayo mong mahuwasan, mura mong mag-Gwen Garcia. Magpalabi mong pahubog niya sa inyong pagpahimos niya sa inyong gahom. Himoa si Gwen Garcia nga ehemplo. Usaon nga dili ka magpalabi diha og palami sa imong pwesto. Hinaot ang imong pwesto imong gamiton pagserbisyo sa batakan ug labing dili ang panginahanglan sa katawhan, dili ang pagpaburot sa imong garbo. Dili ang pagkumbinser sa imong kaugalingon nga ikaw na tag-iya sa Subo. Ya tanang musuway paghudlat nimo imong hasiun, mga trabantes Kapitolyo nga di mo tuoday nimo imong ipanglabay sa Malapaskwa, imong ipanglabay sa lagyo kay mga bukirang mga bahin sa probinsya sa Subo. Ang ubang mga politiko nga musukwahi nimo imong hulgaon nga doon na kay 3.4 million registered voters nga imong madiktahan. Yan ang pamatud as niaging eleksyon, wa man din sila believe nimo. Ikaw rin nagtuo nga mag-agad ang 3.4 million registered voters sa Subo nimo. Gisalikway mangani ka pagka gobernador, siya wa pa jud ka makumbinser nga dakong sayop ang imong pagtuo.